Welcome to my channel. So ngayon po, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng wonton soup. Ang una po natin gagawin, ibablanch natin ang ating Chinese cabbage. Just for 30 seconds. Para po hindi siya matubig mamaya sa ating fillings. Wow, sana all my fillings. Yan, so habang binablanch po natin yung ating Chinese cabbage, huhugasan na po natin at lilinisin na natin itong ating hipon. So, isa-isahin natin siya. Ingat lang po sa pag-alis ng shell ng ating hipon kasi medyo sharp. Yan. After po natin yan siyang linisan, tatadtarin po natin siya ng pinong-pino. So, i-prepare po natin na ating malaking mangkok o big bowl. Ilagay po natin yung ating giniling. And then after that, ito na po yung ating nilinis na hipon. So, tatadtarin na po natin siya ng pinong-pino. And then, ilalagay natin, isama lang natin siya dun sa ating giniling. Yan, tapos na po natin siyang tadtarin, isama na natin siya sa ating giniling at ihalo lang natin siya ng mabuti. Ito na po yung ating blanch na Chinese cabbage. So, babanlawan natin siya ng malamig na tubig and then pipigain po natin siyang mabuti para maalis yung tubig para mamaya sa ating ingredients ay hindi po siya matubig. So, tatadtarin lang din po natin ang pinong-pino at isasama po natin ulit siya doon sa ating naunang ingredients na giniling at hipon. So, ayan po. Tapos na natin siyang tadtarin. So, ilagay na natin siya dyan sa ating naunang ingredients. Next po nating tatadtarin or imi-mince ay ang ating spring onion at ginger. Next po, lagyan natin siya ng isang itlog. And then, lagyan po natin ng Chinese spices. Hindi ko alam kung ano yung mga ingredients niyan. And then, lagyan po natin ng asin. Haluin lang po natin ng mabuti. Lagyan natin ng light soy sauce. Isang kutsara, okay na po yun. Isang kutsarang dark soy sauce. Oyster sauce. And then, chicken powder and white pepper. Then, haluin po natin ng mabuti. And after po natin ma-mix mabuti yung ating ingredients, so i-prepare naman natin ngayon ang ating wonton wrapper. So ito po, nabibili po ito sa market. And then mag-prepare din po tayo ng ating paglalagyan ng ating finished product. And then tubig. Yung tubig po, siya po yung gagamitin nating pangdikit sa ating wrapper. So ganyan lang po yung paggawa niya. So pagkalagay natin ng ingredients, lalagyan natin ng tubig yung paligid and then ididikit po natin and then i-fold po natin left and right at the back.
ating finished product. So, siguro nakabuo po tayo ng mga 40 pieces. Marami pong design ang wonton kung paano ninyo siya babalutin. So, ito yung pinaka-simple. Sa atin pong sabaw, pwede tayong gumamit ng chicken broth, yung nabibili na. Kung wala naman po nun, dahil ngayon wala po kami, tubig lang po, and then lagyan natin ng asin, lagyan natin siya ng chicken powder, lagyan natin siya ng light soy sauce, konting white pepper, and then konting oil, para po hindi magdikit-dikit yung ating wonton. So, ayan din, pakukuluan lang po natin siya. Habang pinapakuluto natin yung ating sabaw, ihanda po natin ang ating vegetable. Ito po ay pechay. Maliliit siyang pechay. Alisin lang natin yung dulo, and then hiwa-hiwalayin natin, and then hugasan po nating mabuti kasi may lupa po ito. Kailangan nating linisin mabuti ang ating gulay bago lutuin. So, ngayon, kumukulo na yung ating sabaw. Ilalagay na natin isa-isa yung ating wonton. And then, habang nilalagay natin siya, make sure po na hahaluin natin ng dahan-dahan para hindi dumikit sa ating clay pot. Pwede rin po tayong gumamit ng ibang kaserola, pero kami wala kasi kami kaserola. Ito lang yung nag-iisa namin clay pot na ginagamit sa pagluluto ng mais sabaw. So, haluin lang po natin dahan-dahan. Siguro mga 10 minutes nating lulutuin, and then after 10 minutes, saka po natin ilalagay yung ating vegetable for 1 minute. Huwag po natin i-overcook ang vegetable kasi hindi siya masarap kainin, and then umiitim ang ating gulay kapag natagalan sa pagluluto. So, ito na po ang kanyang finished product. Yan, ready na po siyang kainin. Pwede natin siyang partneran ng suka na may sili. Isawsaw natin dyan yung wonton at napakasarap. Shoutout po pala kay Ate Vance na siyang nagbigay sa akin ng suka na napakasarap talaga. Thank you for watching. Sana po may natutunan kayo sa aking video ngayon. Thank you!